Isa pang patunay, mga kaibigan, na palubog na ang barko ni Bongbong Marcos ay ito po namang resulta ng pinakahuling survey ng Pulse Asia na isinagawa po nitong 6 to 9 ng buwan ng Mayo bago mag-eleksyon, mga kaibigan. Ang resulta, baka hindi pa po alam ng marami, the Philippines is still a Duterte country. Sabi ho nila, itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte, bagamat nagtagumpay ang Marcos administration na inaresto at ipinadala dyan po naman sa Netherlands, dyan po naman sa International Criminal Court, siya pa rin ang higit na pinagkakatiwalaan ng maraming Pilipino, mga kaibigan. Base ho sa resulta ng trust rating, talaga po namang pumapimbulog sa taas na 63% ang trust rating ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang kanyang anak na si Vice President Sara Duterte ay nanatili po sa 50%, mga kaibigan. Kalahati, ang taas pa rin yan. At alam niyo ba, yung nemesis ng Duterte family, si BBM, si Bongbong Marcos, mga kaibigan, yung Pangulo, most distrusted at 42%. Yan ho ay mga indikasyon na wala na hong masyadong nagtitiwala sa ating Pangulo, ang Pangulo ng Pilipinas. Dahil po naman sa mga pinaggagawa nito, unang-una yung pagpayag niya at hindi pakikialam na ma-impeach itong si BP Sara, akusasyon ng kung ano-anong akusasyon ng kanyang mga alipores dyan sa Kongreso laban kay BP Sara, at yung pinabayaang pag-aresto sa dating Pangulo at eventually ay dinala po dyan sa International Criminal Court, dyan po naman sa ICC, sa The Hague, Netherlands, mga kaibigan. At base pa rin po sa naturang survey, karamihan ho ng mga Pilipino, mga kaibigan, ay sinasabi na mas gusto nila na wala sa loob ng kulungan ng dating Pangulo. Mas gugustuhin nilang wala sa kulungan ang dating Pangulo. Mas maraming Pilipino ang may gusto niyan, kaysa naman mas maraming gusto na manatili pa dyan sa kanyang posisyon ang Pangulong Bongbong Marcos, mga kaibigan. Isa sa mga prominenteng tao na nananawagan na siya po ay magbitiw na sa kanyang posisyon, itong si BBM, ay ito pong dating National Security Advisor. Mga kaibigan, si Secretary Norberto Gonzales, 2 beses na rin siyang tumakbo as President of the Republic of the Philippines, pero hindi ho pinapalad, mga kaibigan, dahil hindi naman ganun kalaki ang kanyang makinarya, itong si Secretary Norberto Gonzales. Pero nabigyan ho siya ng isang mataas na posisyon dyan po sa gabinete, mga kaibigan, ng panahon ni dating Pangulong Gloria Macapagal-Arroyo, if I'm not mistaken, o itong si yumaong dating Pangulong Pinoy, mga kaibigan, National Security Advisor Norberto Gonzales, twice na tumakbo sa pagkapangulo, pero hindi nanalo. Siya ngayon ay nagbibigay ho ng advice kay BBM na mas mabuti pang magbidiyo ka na lamang, Pangulo, dahil parang hindi nakikita ng mga Pilipino na ikaw ay seryoso sa paggawa ng iyong mga tungkulin bilang punong ehekutibo ng ating bansa. Yun ang sinabi nitong si Secretary Gonzales, na kung maaari lang bumaba ka na kahit meron ka pang natitirang 3 taon sa iyong termino, mga kaibigan. Balikan ho natin yung survey, mga kaibigan. Mga kaibigan, Rodrigo Duterte trusted by majority of Filipino voters. Mga kaibigan, nananatili pong popular sa mga Filipino voters, kung hindi man pinakapopular, itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte, base po naman dyan sa release o inilabas
na survey po naman ng Pulse Asia kahapon, araw po ng Lunes, kung saan 63% ang trust rating ng dating Pangulo na nakadetine dyan sa Netherlands. Ang natura pong survey, mga kaibigan, na isinagawa noong May 6 to 9 o ilang araw bago ang midterm elections, na yung mas maraming registered voters ay mas malaki ang tiwala at paniniwala sa dating Pangulo. Inilabas din sa naturang survey, mga kaibigan, na maliit na porsyento ng majority voters, o 58% ng mga voters ay hindi sumasang-ayon. 58%, mga kaibigan, lampas kalahati ng botante, hindi sumasang-ayon sa Marcos government. Ang isinagawang pag-aresto ng Marcos government at pag-surrender kay Duterte sa International Criminal Court. Yan yung mga indikasyon na hindi ho nila napaghandaan. Arya sila ng arya, bira sila ng bira. Ilang buwan lang ang nakalilipas, bumalik na yung karma sa kanila, mga kaibigan. Akala nila mananatili sila dyan sa itaas. Hindi nila alam na ang buhay ng tao ay parang gulong lamang yan, nasa itaas ka, minsan nasa ilalim ka. O ngayon, nung ginagawa nila ito sa pamilya Duterte, nasa itaas sila. Makalipas lamang ilang buwan, nasa ilalim na sila dahil sinking ship na eh. Sinking ship. Wala na, resulta ng eleksyon, nangyari. Ayan, mga kaibigan. At sinabi pa sa naturang survey, despite being physically away from the country, ito isang indikasyon pa ito, mga kaibigan, hindi siya nangampanya. Wala siya sa Davao nung panahon ng eleksyon. He is physically away from the country and nanalo siya sa Davao City mayoralty race after receiving a landslide victory. 662,630 votes. Laban dun po naman sa kawawang nakalaban ho niya, itong si Carlo Nograles, mga kaibigan. Ganyan katindi, tatak Duterte. Sa mga hindi pa po naniniwala sa kanya at pinagdududahan siya, eto na yung mga indikasyon, eto na yung mga ebidensya. Eto na yung mga ebidensya kung sino siya, mga kaibigan. Kasabay po nito, mga kaibigan, parang naniniklohod na. Parang naniniklohod na itong DILG. Sila yung nagplano para hulihin ang dating Pangulo. Pero parang naniniklohod itong DILG. Itong si Secretary John B. Cremulya, kakausapin daw niya, magpapadala daw ng sulat. Diyan po naman sa ICC na payagan silang mag-take ng oath ang dating Pangulo bilang Davao City Mayor through a Filipino consul dahil kinakailangan pong gawin dyan. Siya nga po ang nanalo dahil siya po ang nanalo bilang mayor ng Davao City sa nakalipas po na eleksyon, mga kaibigan. So malinaw ho na indikasyon yan, mga kaibigan. Napakalinaw sa sikat ng araw. Yung mga survey ho na yan, ang pinagkakatiwalaan ng napakaraming mga Pilipino pa rin ay ang dating Pangulong Rodrigo Duterte, kasama na dyan si BP Sara. So abangan ho natin, anong mangyayari kaya dyan sa impeachment? Wala na. Katulad nung nabanggit ko nung nakaraan, lusaw na yan lusaw na. Dahil ho sa lahat po ng mga proceedings ng nakalipas na Kongreso, 19th Congress, automatically mamamatay, mawawalang bisa ho yan pagpasok ng 20th Congress. Kung saan, kung gusto nilang ituloy po yung impeachment, magsisimula sila ng panibago, pero ang pipigil naman sa kanila ay yung konstitusyon. Dahil hindi pinapayagan sa ilalim po ng ating konstitusyon na maghain po ng impeachment case sa isang opisyal ng pamahalaan sa loob ng 1 taon.
hindi po pwedeng magsampa ng 2 kasong impeachment sa isang opisyal ng pamahalaan sa loob ng 1 taon. In-impeach si BP Sara noong February 5, di ba? Ng kasalukuyang taon. So, hindi po pwede. Lusaw na. Tapos ang laban. Sa mga kaibigan ho natin na hindi pa po nakakapag-subscribe sa atin po namang palatuntunang Kape at Balita sa Radyo Pilipino UK YouTube channel, kahit isang subscription lamang po, maligaya na tayo. Ako po ang inyong kaibigan. Ako po si Buddy Bernardino. God bless po mga kaibigan. Bye!